Dear Lady Love TV, Desire and Love, may police officer. Tunghay na po natin ang ika-16 na bahagi. 9:09 na ng umaga na magising si Niana. Nananakit ang mga muscles niya sa katawan. Nang tumagilid, inapangiwi siya. Kahit yata puwet niya at bahagi ng katawang hindi niya alam na may muscle ay nananakit sa sobrang exercise. Walang hiyang Mark yun, sadista nga. Sa loob-loob niya. Napapaungol na bumangon siya. Wala na si Ana sa kwarto. Pumasok siya sa banyo para maghilamos. Nagsisipilyo na siya nang maisipan niyang i-check kung nasa kwarto pa rin ang sadistang si Mark. Naroroon nga ang binata, tulog na tulog. Wala itong t-shirt at naka-boxers lang. Habang nakatingin kay Mark ay nakalimutan ni Niana ang nananakit na katawan. Umatake na naman ang kakaibang pakiramdam tuwing magkasama sila ng binata. A combination of breathlessness, lust, and affection. Kagat-labing lumapit siya sa kama para pagmasdan ito sa pagkakahimbing. Nakatihaya at nakataas ang isang kamay ni Mark sa ibabaw ng ulo, habang isa ay nasa ibabaw ng tiyan. He looked beautiful, a warrior at rest. Kahit relax ay bumabalakat pa rin ang muscle sa katawan nito at ang ilang mga peklat na hindi niya napansin noong una. He had a lot and they fascinated her. Nakakangati ng kamay ang haplusin dinaraanan ng kanyang mga mata. Natotop ni Niana ang kanyang bibig nang bumaba ang kanyang mga mata at matuon sa naka-half-mast na flagpole. Maya-maya ay napangiti siya. Kahit matutulog ay impressive ang morning erection ng Hudyo. Tuluyan na siyang lumapit sa kama. Lalo lang siyang natutuksong hagurin ng kanyang mga daliri, ang muscles at mga peklat nito. May peklat itong pabilog sa kaliwang tadyang at balikat na ang hula niya ay nagmula sa bala. Naroon din itong mahabang peklat na parang dinaanan ng kutsilyo sa kanang baywang at ilan pang hindi gaanong kapansin-pansin. Bago pa mapigilan ni Niana ang sarili, ay dumapo ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng tiyan ni Mark at saka dahan-dahang umakyat sa peklat nito sa tadyang. Nang muling bumaba ang kanyang mga daliri, ay gumalaw ang muscles nito sa tiyan. She traced the 3-inch slashing scar in his waist and her mouth went dry. Sa kung anong dahilan ay gustong-gusto niyang halikan ito roon. Nang tumaas ang tuhod ni Mark, ay napigil niya ang kanyang hininga. Kasabay ang pag-angat ng kanyang kamay mula sa puso ng binata, ay umangat din ang gitna ng boxers nito. Ang kanina naka-half-mast ay nakahanda na mag-flag ceremony. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas, piliyang na isa loob ni Niana kahit nalulusaw na ang kanyang internal organs. Nang mag-angat siya ng tingin, ay sinalubong siya ng matiim na titig ng binata. He was awake and aroused, and her body was responding to him. "Good morning," bati ni Mark. Ngumiti ito ng bahagya. "Well, kung gusto mong ipagpatuloy ang exploration mo, wala akong kabalak-balak na magprotesta." Hinawakan nito ang kanyang kamay at inilapat ang palad sa gitna ng dibdib nito. "In fact, I insist." Itinuko din niya na ang kanyang mga kamay sa dibdib nito at saka nakangiting hinalikan ito sa mga labi. "Good morning, sir. Maganda yata ang gising natin." Hinawakan siya ni Mark sa batok at muling hinuli ang kanyang mga labi sa isang bone-melting kiss. Nang pakawalan siya ng binata, ay sakalang itong umiti. "Maganda lang ang gising ko dahil sa'yo, pero mahapdi talaga yung mata ko. 6:00 na ako nakauwi, halos kakatulog ko pa lang." She felt the tenderness wash over her. Ginulo niya ang buhok nito. "Matulog ka na ulit, mag-aalmusal lang ako. Bumaba ka na lang kung..." Napasubsob siya sa dibdib ng binata nang bigla siya nitong hilahin. "Mark, ano ba?" Bago pa magprotesta si Niana, nang tuluyan ay walang kahirap-hirap na niyakap siya ni Mark ng mahigpit hanggang sa mapadikit siya sa pagkakatalikod niya sa binata. Ibinaon nito ang ilong sa likod ng kanyang ulo. "Dito ka muna sandali, matutulog lang ako." "Matulog ka na rin uli." Pero, protesta ni Niana, hindi dahil ayaw niya kundi dahil nag-aalala siya kay Ana. Pero nararamdaman naman niya nagre-relax ng kanyang katawan at nawawala ang pananakit ng muscles niya, kaya hindi na siya pumiksi pa. "Sige na please, gusto ko lang matulog na yakap ka." Parang batang ungot ni Mark sa pagkakayup-yup sa kanyang batok. Bakit ba hindi siya makatanggi sa binata? Napabugan na lang siya ng hangin. "Hay, ano ba to? Sige na nga." Walang iya. Nang magising uli si Niana ay pasado 11:00 na ng umaga. Tulog pa rin si Mark at nakaangkla pa rin ang braso nito sa kanyang bewang na parang ayaw siyang pakawalan.
Nang tangkain niyang alisin ang kamay nito sa kanyang braso, ay umungol ito bilang protesta. Napangiti siya. Kahit sa pagtulog ay possessive ito. Nilingon niya si Mark. Matulog ka lang dyan. Titingnan ko lang kung may lunch tayo. Tanghali na, kailangan ko nang bumangon. When he grunted, she kissed his forehead. Bahagya itong napangiti pero nanatiling nakapikit. Hindi na siya pinigilan ni Mark nang bumangon siya. Pababa pa lang si Niana ng hagdan ay naaamoy niya ng amoy na pinipritong isda. Naabutan niyang nanonood ng Itbulaga si Ana kasama si P.O. Trigo. Pagkakita sa kanya ni Ana, ay tinaasan siya ng kaibigan ng isang kilay. Nag-init ang kanyang mukha, kahit alam niyang wala naman siyang ginagawang masama. Well, sa araw na to at least pilihan dagdag ng isip niya. May dumaang tendero ng isda kanina. Bumili na ako ng 1 kilong bangus. Sabi ni Ana, piniprito ko na. Nagsaing na rin ako. Salamat. Sabi ni Niana sa kawalan ng masabi sabay sulyap kay P.O. Trigo. Nakangiting tinanguan siya ng lalaki. Magandang umaga, ma'am. Bati nito. Malayang may hinala na si P.O. Trigo sa namamagitan sa kanila ni Mark kahit hindi ito nagkokomento. Mahirap nga yata ang sitwasyon nila ni Mark para itong mensahe ng kanyang pasubali na kinanta ng Sponge Cola. Kailan mo ba matututunan? Kailan mo ba ipagsisigawang hindi mo na ipagkakailang tayo? Ako na ang tatapos sa niluluto mo. Presenta ni Niana kay Ana na agad-agad naman tumango. Nanonood ng TV si Niana nang bumaba sa sala si Mark. Pasado 12:00 na. Naihanda na niya ang tanghalian at nakakain na rin silang tatlo ni na P.O. Trigo at Ana. Hinitian siya ni Mark. Kumain ka na ba? Tanong nito sa kanya. Tumango siya. Hindi kami sigurado kung anong oras ka babaon kaya nauna na kaming kumain. No problemo. Sabi ni Mark at saka lumabas ng pinto kasama si P.O. Trigo. Malamang ay magtatanong ito ng updates. Tumabi siya kay Ana. Tinitigan naman siya nito kaya nagilty agad siya. Ayaw niya magtago ng sikreto sa kaibigan. Iilan lang ang kaibigan niya kaya ito na ang tinuturing niyang best friend. Nagkakamaigihan na yata kayo ni Mark. Puna nito. Seryoso na ba yan? Seryoso na ba? Tanong din ni Niana sa sarili. Nagkibit-balikat siya dahil hindi niya kayang itanggi o kumpirmahin ang sagot. Ilang araw pa lamang naman kami magkakilala pero magkasundo kami. Masaya siyang kasama. And that's a good start. Huwag mo sanang mamasamay ng sasabihin ko sa iyo ha, sabi ni Ana. Mag-ingat ka sa kanya. Hindi kasi sigurado kung seryoso siya o ginagawa ka lang niyang pampalipas oras. Akmang magpoprotesta siya pero inunahan na siya nito. Ikaw mismo ang nagsabing kakilala mo lang siya. Malay mo ba kung nagsisinungaling siya sa'yo? Kahit tutol ang buong pagkatao niya sa sinabi ni Ana, ay alam niya na may punto ang kaibigan. Hindi pa niya gaanong kilala si Mark pero napakadali para sa kanya magtiwala sa binata. There were no warning flags in her internal radar telling her she shouldn't trust him. Pero kung talagang iisipin ay dapat nga rin siyang maging maingat. Pagbalik ni Mark sa sala at nakita nitong magkatabi sila ni Ana, ay bahagyang nagnalit ang bagang ng binata. Parang hindi gusto ni Mark ang nakita, pero agad ding napalitan ng ngiti ang ekspresyon nito. Baka gusto niyo na akong saluhang kumain, mag-lunch na uli kayo, sabi ni Mark. Napasulyap si Niana kay Ana pero wala siyang mabasa sa ekspresyon ng kaibigan. Tumayo siya at sinamahan si Mark sa kusina. May trabaho ka ba ngayon? Tanong niya rito. Umiling ito habang nagbubukas ng mga ulam. Nag-off ako. Mamayang hapon pa ako lalabas para sa training session. Kasama mo ba si Rocky? Lumapit si Niana sa lagay ng mga pinggan at baso. Naglagay ito ng placemat sa kabisera. Doon niya inilapag ang kinuhang pinggan at mga kubyertos para sa binata. Naghila si Mark ng mga silya para sa kanilang dalawa at nang maupo ito ay umupo rin siya sa tabi nito. Neither of them commented on the case of which they worked together. It just seemed to come naturally. Hindi makakarating si Rocky. Isasama siya ni Bruce sa Negros. Napangiting sagot ni Mark. Nag-akit bahay si Rocky kina Bruce kaninang umaga. Parang kinabahan nang malaman niyang aalis si Labe nang walang paalam. Nagkabukingan tuloy ang mga sira. Nagkalabasan ng mga nasa sa loob sa wagas na pag-ibig. Napaawang ang mga labi ni Niana. Sina Rocky at Bruce, yung tumulong sa akin, sila as in. Pinagdikit niya ang kanyang mga hintuturo. Nang tumango si Mark ay natawa siya. Cute silang dalawa, bagay sila. Gwapo si Bruce, kahit haras ako ng gabing yon, napansin ko yon. Kamukha siya ni tumaas ang isang kilay ni Mark. Halatang hindi gusto ang pinatutunguhan ng usapan pero nagpatuloy siya.
Kamukha siya ni Mark Nelson, lalo nang tumaas ang isang kilay ng binata. Si Bruce? Oo, cuteness siya. Napangiti si Niana sa disgusto sa mukha ni Mark. Kung sana'y may kaibigan ka rin kamukha ni Orlando Bloom, crush na crush ko yun eh. Mark ranted. Remind mo ako na huwag kang ipakilala kay Oscar ha. Nanlaki ang kanyang mga mata. What do you mean? May kakilala kang kamukha nun? Sa halip na sumagot ay sumubo ito ng kanin at bangus. Ngumuya at pinagtaasan siya ng isang kilay. Sasama ka ulit sa training mamaya? Pag-iiba ni Mark ng usapan. Inismera niya ang binata. No thank you. Nananakit pa yung buong katawan ko. Lintik ka. Humagikik ito, sabay bulong. Kahit sa, shut up. Ana, papatayin tayo ni Mark kapag nalaman niyang tumakas tayo. Nag-aalalang sabi ni Niana habang pinapanood niya sa pagbibihis ang kaibigan. 7:00 na ng gabi at hindi pa dumarating si Mark mula sa training session nito. Pinakiusapan ni Ana si P.O. Kalinga na bumili ng barbecue at soft drink sa kanto para ma-dispatch siya ang pulis at makapuslit silang magkaibigan. Natatakot ka ba sa pulis patolang yon? Nanghahamon tanong sa kanya ni Ana. Huwag mong sabihin lahat ng inuutos niya isusundin mo. Ano ka ba, boba? Hindi nakasagot si Ana. Hindi niya ito masisisi. Inip na ang kaibigan sa pagkaburo sa bahay. Sanay itong palaging lumalabas. Halos hindi nga ito pumipirmi sa boarding house. Nabuburo na ako sa bahay na to. Wala na tayong sariling buhay. Pinababantayan ng bawat galaw natin. Kahit panonood ng sine, hindi ako makagawang mag-isa. Kailangan may police escort. Hello, hindi ko pinangarap maging Whitney Houston sa The Bodyguard, no? Mabuti sana kung kamukha ni Kevin Costner si Kalinga eh. Mukhang pinitpit na luya na nilagyan ng pilok ang isang yon. Tumirik ang mga mata ni Ana. Hindi na napigilan ni Niana ang mapangiti. Ginagawa lang naman niya yung trabaho niya. Sabi lang niya, oo nga pero nakakainis na rin. Hindi rin ako makapag-date. Dinaig pa natin ng mga teddy bears na nag-hibernate sa winter. Naiinis na reklamo nito. Chance na natin to. Inilabas ni Ana ang makeup kit at naglahid ng lipstick. Kapag nagkulong pa ako sa loob ng bahay na to isang araw, ako na mismo ang papakamatay sa boredom. Ako ang natatakot sa gagawin natin eh. Sabi niya pero nagmadali rin siya sa pagsusuot ng blouse at maong pants. Hindi niya pwedeng hayaan si Ana na lumakad mag-isa. Basta, sandali lang tayo ha. Huwag tayo magpapagabi. Oo na. Isinuot na ng kaibigan ang wedge sandals. Napaborito nito. Bilisan mo na riyan at na makaalis tayo bago pa siya bumalik. Napapalatak si Niana. Alam mo, ikaw yata ang pinaka-healthy na kidnap victim sa mundo. Wala kang kadala-dala. Ngumisi si Ana. Kung magpapadala ako, wala na mangyayari sa buhay ko. Wala akong planong magpaka-ermitanya dahil lang sa pagkakadukot sa akin. Hindi na siya nag-react. Maya-maya pa ay nasa labas na sila ng bahay. Swerte namang may dumaan agad na tricycle kaya mabilis silang nakasakay. Sa beachfront tayo, Manong, sabi ni Ana sa driver. Bilisan nyo. Napakurap-kurap si Niana. Sa beachfront? Sinong kakilala mo roon? Iyon na nag-iisang exclusive residential resort doon. Naglalakihan ng mga bahay roon at hindi basta-basta nakakapasok ang sinuman kung walang kakilala roon. Foreigner, nakilala ko sa chatroom. Huwag mo kong tingnan ng ganyan. Matagal ko na siyang kakilala. Sabi ng kaibigan. May cocktail party siya ngayon sa bahay niya. Don't worry, casual party lang yon. Hindi mo kailangang pumorma kaya okay na yung blouse at pants mo. Hindi alam ni Niana kung dahil tinatakasan nila si Mark o talagang nagtutunugan lamang ng kanyang internal alarm system. Pero parang ninenervyos siya na hindi may paliwanag. Ana, paano kung biglang dumating si Mark at malaman niyang wala tayo sa bahay niya? Siguradong magagalit yon. Sumimangot ang kaibigan. Huwag mo ang problemahin ng lalaking yon. Uuwi rin naman tayo mamaya. Paano kung bigla niya tayong tawagan? Tanong niya sabay tingin sa cellphone na hawak. Umismid si Ana at saka kinuha ang cellphone niya. Pinatay nito iyon at sinilid sa tote bag nito. Ayan, problem solved. Napabuntong hininga si Niana. Hindi pa rin maalis-alis ang kanyang nararamdaman. Parang hinahalukay ang kanyang tiyan. Napakagatlabi na lamang siya. Sorry, Mark. Nagtagi sa mga bagang ni Mark habang pinakikinggan ang paliwanag ni P.O. Kalinga. Nalingaling yugyugin niya ang lalaki dahil natakasan ito ng 2 babae. Nang malaman niya magkasamang umalis sina Niana at Ana, ay pinigilan niya ang sariling suntukin ang lalaki. Ang lalong ikinainis niya ay kung bakit sumama si Niana kay Ana. Malinaw na kinukonsinti nito ang kaibigan. Hindi ba't yun naman ang gusto mo mangyari? Nasamahan ni Niana si Ana sa lahat ng oras?
Nangunguti ang sabi ng isip niya. Mababaliw na sana siya. Ang kaisa-isang babaeng minahal niya ay malamang na makidnap pa. Nasisiguro niyang gagawin itong hostage kapalit ni Rodolfo o kaya naman ibebenta sa isang foreigner na parang karning 4 kilo. Kumulo na naman ang kanyang dugo. Anong oras sila umalis? Paangil na tanong ni Mark. Hindi ko masiguro, sir. Sagot ni P.O. Kalinga. Pero siguro ay within 6:30 to 6:45. Mga 15 minutes lang naman ako nawala. Sorry po talaga, sir. Sorry. Sorryhin mo yung piluka mo. Tapyas pati anit mo, lintek. Pero atas ang kagandahang asal itinanguan lamang niya si P.O. Kalinga. Inanticipate na niyang kikilos na sina Ana at Nolly. It was only a matter of time. Hindi lang niya akalaing sasama agad si Niana sa babae at susubayin siya nito. Matigas talagang ulo ng luka-lukang yon. Tinawagan niya sa cellphone si P.O. Umali. Saan pumunta? Nasa main highway pa pero mukhang paluwas sa Fuentelia. Sagot ni P.O. Umali. Papuntang San Joaquin. Sige, mag-alternate kayo ni na Warrior, Vic at Chu para huwag mahalata ang sasakyan. Bilin niya. Susunod na ako. I-update niyo ako lagi. Copy. Sa paraan ng pagsagot ni Umali, alam niya nakangiti ito. Mukhang magiging eventful na naman ang gabi natin, Mark. Mark smiled but it was not a pleasant one. Sinabi mo pa?